Praise the Lord. Purihin ang ating pong mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aking pong inaanyayahan ng bawat isa na tayong lahat ay magtaas ang ating makamay. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. O pong dakila, mapagpala, makapangyarihan naming Diyos, Ama Banal, aming pinakamahal na Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami ng taos sa aming mga puso sa mga sandaling ito, sa iyong pangunat paggabay sa bawat yugto ng aming panambahan. Higit sa lahat sa iyong matamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami sa pinakamalagang bahagi, ang aming pakikinig ng iyong mga banal na salita. Bagong lahat, buong pagpapakumbaba kami sumasamo, kahabagan mo kami at patawarin na sa pangunang panalangin na aming minamahal, aming ginagalang malapastor, lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang iyong mga banal na salita sa oras pong ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sama-sama namin pinapalaya, sinasaway namin ang lahat ng mga gawa ng kaaway, hinusan ng Philippine Daws, cast out from us in the name of Jesus. In the name of Jesus, and everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon. At tayo po ay nagpapaabot sa mga sandaling ito ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat, na siyang nagpapala sa atin, nag-iingat po sa atin. Sa araw na ito, mga minamahal, na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo rin po ay nagpapaabot, ating pagbati po, pagrespeto at dobling paggalang to our dearly beloved honorable parents in the Lord. At we always cherish and remember the blessed teachings and preachings po ng ating dearly beloved honorable pastor, Evangelist Wildis Rada Almeda, and our dearly beloved honorable assistant pastor, Linas Almeda. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, as sa lahat po ng mga beloved brethren, choir members and co-workers in the vineyard of our loving God, especially mga beloved visitors and webcast viewers. Welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Mga minamahal, ang araw na ito ay talagang araw ng ating pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Napakabilis lang po ng panahon. Praise the Lord! Ngayon, maminamahal, ay nagsisimula na po yung Bear Month. Kumbaga, pumasok na tayo, maminamahal, sa mga panahon na kung saan talagang araw-araw natin nakikita gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Dumarating man minsan ang mga kalamidad. Nariyan ang mahal na Panginoon Diyos na nag-iingat sa kanyang mga anak. Nariyan ang mahal na Panginoon na nagsusupply ng lahat po ng ating mga pangangailangan. Kaya mga minamahal, napakahalaga na tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang ating mga Bible. Kindly po. In the book of Hebrews 11, verse 7. Amen. God bless you po, beloved preacher. Ito po ang sinasabi sa mga Hebreo, kabanatang 11 at ang talata ay 7. Sa pananampalataya, si Noe, ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatian niya ang sanlibutan. Hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ang sabi na salita ng dakilang Diyos, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the word and became heir of the righteousness which is by faith. Ang ating pamagatan po natin, prepare ourselves. Everybody shall praise the Lord. Maminamahal. Napakahalaga po ng salita ng dakilang Diyos sa buhay po natin. Magmula ng ating mga minamahal, tanggapin ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, ang mga Kristiyano, ang mga totoong iibig at magmamahal sa ating dakilang Diyos, sa kanila po ang lahat ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, sinasabi ng salita ng mahal na Panginoon, mahalaga na pagtulunan natin ang tinatawag po na paghahanda. Preparing, mga minamahal, we need always to be prepared.
ang paghahanda sa ating sarili. Sabi ng salita ng mahal na Panginoon, during the time of Noah, ang arka ng kaligtasan, for many years, minamahal, more than 100 years, at ito mga minamahal ay inilagay doon sa taluktok ng pinakamataas sa bundok sa panahon po nila. Habang ginagawa ang arka, nangangaral si Noah patungkol sa mahal na Panginoon. Pero ang tao ay ayaw maniwala. Wala silang nakitang himala sa panahon ni Noah, maminamahal. Kaya ang nasave sa panahon ni Noah doon sa Noah's Ark, or the Ark of Salvation, 8 lives, the family of Noah, maminamahal. Ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpaunahan siya ng Diyos na magbigay babala sa lahat ng mga tao. At yung warning na yon, yung babala po na yon, hanggang sa panahon natin yon, hanggang sa panahon po natin ngayon. Ang babala, warning, anytime our loving God will come again. And we need to prepare. We need to be ready. Hindi kapag huli na ang lahat, sabi nga ng Bible, mga minamahal, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 2 and 3, where there is peace and safety, then sudden destruction will come. Our loving God will come just like a thief in the night. Ang mahal na Panginoon. Sabi ng salita ng dakilang Diyos, ang mga tao hindi naniwala, hindi sumampalataya. Pero napakapalad po natin sa panahon natin ngayon, mga minamahal, sapagkat ang modernong arka ng kaligtasan, ang totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon, na dito tayo dinala ng ating mahal na Panginoon, dito natin naramdaman sa buhay natin ang pagdaloy ng masaganang pagpapala ng dakilang Diyos, sapagkat yung bawat ipinangaral ng ating beloved honorable parents in the Lord, meron pong kalakip na kapangyarihan. May ebidensya, mga minamahal. Kaya nakita natin, naranasan natin ang maraming himala ng dakilang Diyos. Ang mga buhay na nagbago, mga minamahal. Amen. Mga buhay na inayos ng mahal na Panginoon, mga karamdaman na wala ng pag-asang gagaling. Dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, dito po lahat ay pinagpala ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Unang-una, sinasabi ng Banal na Kasulatan, habang tayo nagpapatuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, every time na may worship, we need to be prepared to be in the house of God. Dapat lagi po tayo naghahanda. Ano po? Amen? Sino excited pag araw ng gawain? Lagi maka-attend sa church. Napakarami, mga minamahal. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Dapat lang po, dahil ito'y araw ng mahal na Panginoon. Kung meron mang pinaka-espesyal na araw sa buhay natin, ito yung araw na kung saan tayo po'y lalapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin, Psalms 122 verse 1 and 2 and Exodus 33 verse 14. Mga minamahal. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 122, versikulo 1 hanggang 2. Ako'y natutuwa na kailang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. 2, ang mga paa natin ay nagsisitayo sa loob ng inyong mga pintuang bayan, O Jerusalem. Amen. Hallelujah. God bless Ito you. po ang sinasabi sa Exodus, kabanatang 33 at ang talata ay 14. At kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Amen. Exodus 33 verse 14 po ba yun? Binasa po. Opo. Ito po ang sinasabi sa Exodus 33 verse 14. At kanyang sinabi, ako isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Maminamahal. Sabi na salita ng ating mahal na Panginoon, I was glad when they say, let us go into the house of the Lord.
Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Amen? Ang Jerusalem, sa Biblia, ay a place of worship. Maminamahal, yun po ay banal na templo ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay dumudulog sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay lumalapit sa banal na altar ng panalangin. The holy altar of prayer, maminamahal. Sabi ni King David, nagalak ang puso niya, natuwa ang puso niya, nang sabihin nila, tayo pumaroon sa bahay ng Diyos. Ang tahanan ng ating mahal na Panginoon, dito dumadaloy ang presence ng mahal na Panginoon. In the presence of God, there is fullness of joy. Kaya nga sa panahon ni Moses, sabi po ng ating nabasa kanina, praise God. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Nung sila mga minamahal ay naroon sa wilderness, natitiyak ni Moses na kasama nila ang ating mahal na Panginoon kapag sumasa kanila ang presensya ng ating dakilang Diyos. Alam natin, anytime magbabalik ang ating mahal na Panginoon, pero kamusta ang ating relasyon sa Diyos? Nararamdaman pa rin ba natin ang presence ng mahal na Panginoon? May mga ilang Kristiyano, ilang mananampalataya, pumupunta sa church, mga minamahal, umuwi sila mga minamahal na hindi po nila naramdaman ang presence ng mahal na Panginoon. Napaka-importante po nito, mga minamahal. Sapagat ang totoong believer na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, yun po yung laging nakadarama ng presensya ng mahal na Panginoon. Nararamdaman mo na malapit ang dakilang Diyos sa iyo. Nararamdaman mo mga minamahal na sinasagot ng mahal na Panginoon ang ating mga panalangin. Kahit anong kalagayan natin sa buhay. Pag hindi po nararamdaman yung presensya ng mahal na Panginoon, empty ang buhay. Kulang po ang buhay. Because nothing can satisfy the longing of our soul than we have the presence of the Lord in our lives. Pagdamang-dama mo ang presensya ng mahal na Panginoon, di ba, maminamahal yung kagalakan po, yung kapayapaan, yung kasiyahan, kaligayahan. Mararamdaman mo mga minamahal, makita mo sa mga kapatiran na sila'y natutuwa sa presensya ng mahal na Panginoon. Na sila'y masayang naglilingkod sa dakilang Diyos. Amen? Pagpuntahan mo yung mga kapatiran, mga minamahal dyan sa crowd, halagang, yung sabi nga mga minamahal, very overwhelming ang ating nararamdaman. Dahil, ang pinapupurihan po natin, ang sinasamba natin ay Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hindi siya nakikita. Ngunit natutunghayan ng mahal na Panginoon, paano tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kung iisipin mo yung buhay natin, yung pinagdaanan nating salimuot at magulong buhay. Yung mga kapatiran, patotoo nila, magpapakamatay na dahil sa problema. Ayaw na nalang mabuhay. Ngunit, nung sila'y naglingkod sa Diyos, tuloy-tuloy na naglingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi lang pinagaling ang kanyang karamdaman, hindi lang nabago ang kanyang buhay, naramdaman niya pa ang totoong kaligayahan, kapayapaang nagmumula sa mahal na Panginoon. Ano sabi ng Kristiyano? Sana noon ko pa nakilala ang mahal na Panginoon. Amen. Pero ang mahal na Panginoon Diyos po natin, siya po ang nagtakda ng tamang panahon, tamang oras na ating makilala ang mahal na Panginoon. Siya po ang nag-a-arrange ng buhay natin. Siya po yung nagpaplano, paminamahal. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, when we are in the house of worship, pag narito po tayo sa loob ng church, sa loob ng gawain ng ating mahal na Panginoon, huwag tayong uuwi na hindi natin naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Sikapin natin ito. Ano sabi ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal? Pag kumikilos ang presensya ng ating mahal na Panginoon, sikapin natin. Habang nakataas sa kamay, iba makapatiran, mga minamahal, iyak ng iyak sa presence ng mahal na Panginoon. Damang-dama niya
Lumuluha siya na halos ayaw mapatid ang kanyang pagluha. Yun yung first love natin sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, yung first love natin sa mahal na Panginoon, kung hanggang sa oras na ito, nararamdaman natin yan, yan ang malaking blessing ng Diyos sa atin. Consolation na lang po yung may maganda kang trabaho. Consolation na lamang yung magandang salary mo, mga minamahal, magandang business mo. Ang greatest blessing sa atin. Kung na-save ka ng year 1980, 1985, 1990, year 2000, 2010 hanggang sa oras na ito, yung presensya ng Diyos ay hindi lumalayo. Sapagkat kung naroon ang presensya ng mahal na Panginoon, nandyan po ang anointing ng Diyos sa buhay natin. Di ba, pag anointed ka ng mahal na Panginoon, ina-anoint ka ng mahal na Panginoon, lahat ng gagawin mo. May takot ka sa ating mahal na Panginoon. Pag ang salita ng Diyos ay binabasa, kung meron man tayong bibilhin na mahalagang gamit sa atin, huwag dapat mga minamahal, isaalang-alang na hindi tayo magkaroon ng Biblia. Dahil ito ang pinaka-importante at pinakamahalaga na dapat meron po ang lahat ng believer. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. The Holy Word of God. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, maminamahal, ang paghahanda sa ating sarili, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, kinakailangan magsimula ito sa tinatawag na pagsisisi. Repent while it is not too late. Yung panahon ni Noah, ang mga tao, nung dumating na po yung pinakamataas na pagbaha sa kasaysayan ng mundo, maraming humihingi ng tulong sapagkat marami nang nalunod at nangamatay. Naisip ng mga tao ang pagsisisi sa lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. But it is too late for them. Ang arka na natapos 420 years, 120 taon, napakatagal na panahon. Ang mahal na Panginoon po ang siyang nagbukas ng pinto ng arka at siya rin po ang nagsara nito. Kaya ang mga tao, mga minamahal, nung napakataas na ng tubig, pagbaha, doon lang nila naisip, totoo pala ang lahat ng sinabi ni Noah na sinasabi ng Diyos. Kaya ang Word of God, ang salita ng mahal na Panginoon, narito ang lahat ng sinasabi ng mahal na Panginoon. Totoong totoo yan. Kailangan lamang nating maniwala at sumampalataya at napakapalad nating lahat. Dahil sumampalataya tayo at naniwala tayo sa salita ng mahal na Panginoon, eto ngayon tayo, niligtas ng mahal na Panginoon. Kahit sinong makausap natin, maminamahal, napatunayan natin ang dakilang kaligtasan na ating nakamtan. Ibinigay ng mahal na Panginoon sa atin, libre, walang bayad. Natanggap nating libre, ano pong gagawin natin? Ibahagi po natin, i-share po natin na libre. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Basahin natin kindly po. Isaiah 55, verse 6 and 7. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 55, versikulo 6 hanggang 7. Inyong hanapin ng Panginoon, samantalang siya'y masusumpangan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Amen. God bless you po. Next verse natin, Acts 6:17, verse 30 and 31. Amen. Ito po sinasabi sa mga gawa. Kabanatang 17 ang talata ay 30 at 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat, ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magagsisi silang lahat sa lahat ng dako. 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipinaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang
maguli sa mga patay. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos? Hanapin natin ang mahal na Panginoon habang siya ay ating masusumpungan. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him. And to our God, for He will abundantly pardon. Yan ang ating mahal na Panginoon. Kapag hinanap mo ang ating mahal na Panginoon ng buong puso mo, hanapin mo ang mahal na Panginoon. Hindi dahil tumagal ka na mga minamahal sa ministry. Dapat lagi tayong nauuhaw sa presence ng mahal na Panginoon. Lagi tayong lumalapit sa ating mahal na Panginoon, kaya ipinag-uutos sa lahat ng dako, ating nabasa kanina, sabi ng talatang 30 at 31, mga minamahal, sabi ng salita ng dakilang Diyos sa atin, sabi rito mga minamahal, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako, sapagat siya ay nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Nagtakda ang mahal na Panginoon pala. Isang araw, a day of judgment. Lahat tayo tatayo sa hukuman ng mahal na Panginoon. Ang tanong, handa ba tayo? Laging sabi ng mahal na pastor, beloved assistant pastor, para hindi ka manlamig, manlupaypay, isipin mo, anytime, darating ang mahal na Panginoon. Yun ang wise word ng man of God. Isipin mo. Kaya yung hihiwalay ka pa sa mahal na Panginoon, lalayo ka sa presensya ng mahal na Panginoon, suriin mo muna yung isip mo. Dito ka binago ng mahal na Panginoon. Dito ka pinagpala ng dakilang Diyos. Dito gumaling ang karamdaman mo na wala ng pag-asa, ang masama mong buhay na binago ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo mga minamahal pinagpala. Bakit ka palalayo sa mahal na Panginoon? Amen. Bago ka palalayo sa mahal na Panginoon, aalis na muna ang presensya ng Diyos. Pag umalis yan ang pinaka-terrible, mga minamahal, na sandali ng buhay mo. Yung wala ng Espiritu ng Diyos na gumagabay sa iyo. Kaya nga, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon natin nabasa kanina, ipinag-uutos sa lahat ng mga tao na sila'y magsisi. Ang pagsisisi, maka-Diyos, makatotohanan. Hindi yung umaten tayo ngayon, nagsisi tayo ngayon, mga minamahal. Pagdating na walang gawain, babalik na naman tayo sa ating masamang buhay. Hindi po ganon. Ang totoong tagapagmana ng buhay na walang hanggan, may espiritu ng ating mahal na Panginoon, takot na takot siyang gumawa ng kasalanan at lumabag sa palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Nag-iingat siya ng utos ng dakilang Diyos. Lumalayo sa lahat ng anyo ng kalikuan, lahat ng kasamaan. Amen. At mararamdaman natin sa buhay natin, ano po, kapag ka nagagawa at nasusunod mo ng talagang buong katapatan ng kalooban ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon Diyos, tayo ay nasa huling mga panahon na. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kinakailangan ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan ng buong takot, buong panginginig, mga minamahal, with fear and tremble. With fear and trembling, we need to work out our own salvation. Hindi mo pwede mga minamahal ipagkatiwala sa katabi mo, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa kakilala mo. Magmula ng ating makilala ang mahal na Panginoon upang maging handa ka sa dakilang araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kailangang magpatuloy ka hanggang sa dakilang araw na muling magbalik ang mahal na Panginoon. Magpatuloy. Everybody shout, praise the Lord.
At ang bawat nagpapatuloy, mga minamahal, hindi nanghihinawa na gumawa ng gumawa para sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi na salita ng dakilang Diyos, dahil ikaw ay nagsisi, nagbalik loob, mga minamahal, darating ang oras at panahon ng kaginawahang mula sa harapan ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang verse na ito. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang iyong mga kasalanan, upang magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawaang mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, kinakailangang magbalik loob tayo sa ating dakilang Diyos. Kaya nga saan man ipangaral ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, laging meron pong pangangaral ng ebanghelyo ng pagsisisi. The gospel of repentance. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Amen. Sabi ng Word of God, and the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen. Yung panahon ng kaginawahan, magpapahinga ka sa paghihirap sa kasalanan. Magpapahinga ka sa mga problema, sa mga karamdaman, sapagkat tayong lahat ay pinalaya na po tayo ng mahal na Panginoon. Hindi na po tayo alipin ng karamdaman, alipin ng bisyo. Tayo mga totoong anak ng Diyos na may takot sa ating mahal na Panginoon. Amen. Naramdaman natin yung tinatawag na kaginawahan sa buhay. Mga kapatiran noon, mga minamahal, talagang napakaraming problema. Amen. Iba-ibang problema, mabibigat na problema, wala nang pag-asang magkaroon ng solusyon, wala nang pag-asang magbago. Ngunit dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, dito po tayong lahat ay pinagpala po ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang pagpapala ng Diyos, sabi nga ng Bible, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Diyos. Pinagpala po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Habang tayo nagpapatuloy ang pangako ng dakilang Diyos, pasasaganain niya ang lahat ng kanyang mga tapat na mga anak. Hahanguin ka ng mahal na Panginoon doon sa kahirapan. Amen. Habang ikaw, mga minamahal, ay matapat, mainit na naglilingkod sa Diyos, ang pangako ng mahal na Panginoon, lahat ng iyong mga hihilingin sa Kanya, lahat ng iyong idadalangin sa ating mahal na Panginoon, ipagkakaloob ng dakilang Diyos ang katugunan. Hindi tayo bibiguin ng mahal na Panginoon. Sa panahon ni Noah, ang mga tao, hindi sila naging handa. Matagal na panahong ipinangaral ni Noah, darating ang araw na kung saan magkakaroon ng malaking pagbaha. Hindi sumampalataya ang mga tao. Sa ating panahon, mga minamahal, ano ang dapat nating paghandaan? Ang dapat nating paghandaan ay ang dakilang araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Natutunog ang pakakak ng Diyos. The trumpet of God shall sound. Ang trumpeta ng Diyos. When the rapture comes, sa araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, dagdagitin po yung mga banal. Tayong mga nangabubuhay pa, mga minamahal, at nangatitira, ay aagawin upang, mga minamahal, salubungin ng Panginoon doon sa alapaap. Magbubukas ang mga libingan. Lahat ng mga nangamatay kay Kristo ay ibabangong muli. Yung mga nakasakay, mga minamahal, sa eroplano ng mga piloto ng mga Kristiyano mananampalataya. Yung mga nakasakay sa mga sasakyan, nasa mga trabaho, nasa mga eskwelahan, saan man panig silang naroroon na naging handa, all will disappear. The rapture of the church. Kaya nga, sabi ng Matthew 24, verse 40 to 43, the one will be taken, maminamahal, and the one will be left behind. Ang isa'y aagawin,
at ang isa ay maiiwan. Pag hindi ka handa, mga minamahal, maranasan mo ang tinatawag na greatest tribulation. Kung saan, mga minamahal, sa mundong ating ginagalawan, kung meron ng kahirapan ngayon, meron ng sufferings ngayon, mga minamahal, meron ng disasters ngayon, mas matindi ang panahon ng greatest tribulation. Pag ang mga Kristiyano ay ni-rapture na, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, we shall meet the Lord in the air. At yun na po, yung second coming of Christ. Amen. When our loving God, mga minamahal, with all of the heavenly host in the heaven, mga minamahal, all four corners of the earth, sasalubong sa mahal na Panginoon, the rapture and the second coming of our loving God. Kaya nga, blessed hope po ito eh. Yung reward ng mahal na Panginoon. We are waiting for that blessed hope. The glorious appearing of our Savior, our Lord Jesus Christ. May pag-asa. Kaya tayo lagi naghahanda, tayo mga minamahal, we need always to prepare ourselves. Ipagtrabaho ang kaligtasan. Mamuhay na may takot sa ating mahal na Panginoon. Mamuhay na may kabanalan, mga minamahal. Yung kaligtasan na ating natanggap, dapat ibahagi rin natin sa iba, mga minamahal, habang may panahon pa, habang hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Sapagkat kung paanong binuksan ng mahal na Panginoon ang Noah's Ark at isinarado niya rin, ganun din sa ating panahon. Bukas ang pinto ng church, bukas ang pinto ng kaligtasan, at darating ang panahon, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, there shall be a great famine in the earth. Hahanapin na ng tao yung ganitong malayang pangangaral. Yung nangangaral na may kalakip na kapangyarihan, nangangaral ng punong-puno ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, na sa bawat lalapit sa mahal na Panginoon, tinatanggap ng ating mahal na Panginoon, ano man ang ating nagawang kasalanan, handa tayong patawarin ng mahal na Panginoon. Kung paano niya po iniwan ang kanyang magarang trono doon sa langit, nagkatawang tao. Amen. Hindi po naging tao. Nagkatawang tao. Iba po ang ibig sabihin nun. Sabi ng Bible, God manifest in the flesh. Ibig sabihin po, nahayag sa laman. Sapagat yun po ang pinaka-greatest goal ng mahal na Panginoon. Why He came into this world. To save sinners and to redeem everyone. Sapagat ang mahal na Panginoon, Hebrews 5 verse 9, He is the author of the eternal salvation. Yan po ang purpose. Kaya tayong lahat, anytime, darating ang mahal na Panginoon, dapat, lagi po tayong handa. At doon sa mga totoong naghahanda, at handang-handa na, rejoice, for our salvation draweth nigh. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa ating mahal na Panginoon, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Malapit na po. Habang nangyayari ang lahat ng kaguluhan sa mundo, yung hindi mo pa nababalitaan, biglang gugulatin ang mundo sa matitinding mga mangyayari. Dahil hinug na po ang mundong ito. Sa lahat ng mga mangyayari sa kasalukuyang panahon. Walang sino mang makapipigil nito. Pero sabi ng mahal na Panginoon, tayong mga inibig niya, tayong mga tinubos niya, hindi tayo itinalaga sa galit, kundi itinalaga tayo sa pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Ito ang ating dapat gawin, mga minamahal. We need to enter into the door of salvation. Kailangan tayo po'y pumasok doon sa pinto ng kaligtasan. At sino ang magbubukas ng pinto na yan?
walang iba, kundi ang ating dakilang tagapagligtas. Tayo dinala ng mahal na Panginoon sa true church. Ito ang pinto ng kaligtasan. John 10 verse 9. Kindly po at maghanda na rin po ang magpapaawit. Mga minamahal. Dito po sa aklat ng 1 Kapitulo 10, versikulo 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. Masaganang pastulan, na dito mga minamahal, binusog tayo ng masaganang kabutihan ng Diyos, masaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng hinahanap natin sa buhay, dito lang natin natagpuan. Amen? Mga kapatiran, dumating yung panahon na parang naalala nila, nagkaedad na sila, may edad na sila nang nakilala nilang mahal na Panginoon. Sana nung bata pa ako, nakilala ko ng mahal na Panginoon. Dumarating ba yung ganung panahon, oras sa atin, mga minamahal? Sana hindi ko na na-enjoy yung buhay sa libutan. Sana dito na lang ako lumaki sa ministry. Kasi kung dito ka lumaki sa ministry, mga minamahal, may takot ka sa ating mahal na Panginoon. Na-enjoy mo ang lahat ng masaganang pagpapahala ng mahal na Panginoon. Pero ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip. All we need, mga minamahal, to be thankful is that dinala tayo ng mahal na Panginoon sa totoong gawain ng Diyos na dapat natin ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Kung anong panahon ka naligtas, kung ikaw ay baguhan pa lamang, kailangan magpatuloy ka, mga minamahal, dahil yung datihan, nagpapatuloy sila. Kahit may pagsubok, kahit may kahirapan, kahit may kagalakan, kalungkutan, patuloy lang at patuloy. Lalo na po yung mga baguhan. Sapagat dinala tayo ng ating mahal na Panginoon doon sa pinto ng kaligtasan. Ang pinto ng kaligtasan na ito, mga minamahal, ito'y binuksan ng ating mahal na Panginoon. Ang sino mang papasok ay makasumpong ng kapahingahan. At lahat ng pangako ng dakilang Diyos, masaganang pagpapala. Wala ka nang hahanapin pa, mga minamahal. Ang kailangan na lamang, sabi ng Biblia, maglingkod tayo ng ating buong puso, buong isip, buong lakas ng ating buong kaluluwa. Kung paanong ibinigay ng mahal na Panginoon kanyang buhay para sa atin, suklian naman natin ito ng paglilingkod ng buong katapatan sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Buong katapatan. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. We need always to prepare and be ready. Paminamahal. Sabi na salita ng mahal na Panginoon, darating ang lahat ng kawakasan ng ating panahon. Ang panahon ay mapanganib. Ngunit laksan natin ang ating loob. Magpatuloy tayo. Sapagat merong dakilang Diyos na laging mag-iingat sa atin. Sa lahat po ng mga narito na mananampalataya, dami natin ang presence po ng mahal na Panginoon. Kung meron po tayong dalang mga baguhan, dalhin po natin sila sa harapan upang kanilang makamtan ng kaligtasan. Tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Habang inahanda natin ang ating mga sarili sa ating isasagawang Holy Supper, alalahanin natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kung paano tayong iniligtas ng ating mahal na Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Yes, Lord. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness
Diyos. Salamat sa dakilang mong pag-ibig para sa aming lahat. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Nananatili ang kabutihan ng Diyos na sa And gaya ng all my life you have been so good. With every breath that I am, salamat po, hallelujah. I will sing of the goodness of God. Maraming salamat po. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. Ika'y tapat. Tunay na tapat ang ating dakilang Diyos sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay. Hallelujah, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon.
Inihanda tayo ng mahal na Panginoon sa panahong ito. Kung gaano tayo totoong inibig at minahal ng mahal na Panginoon. Hindi tayo kailanman pinababayaan ng Diyos. Pinasasagana ng mahal na Panginoon ng kanyang kabutihan sa buhay ng lahat ng mga tapat niyang mga anak. Napakabuti ng dakilang Diyos sa atin. Bago tayo magsagawa ng ating Holy Supper, meron tayong mga baguhan bisitang narito. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Ang oras na ito ay sandali na ginawa ng mahal na Panginoon para kayo ay maligtas. Hindi tayo maliligtas sa relihiyon. Kailangan niyo pong isuko ang buhay niyo sa ating mahal na Panginoon. May 4 na reglamentong kaligtasan. Una po ang pananampalataya. Ang pananampalataya po ay nagkukuha at nanggagaling sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon Diyos. Ang pananampalataya, ito po ay kailangan. Ang pananampalatayang merong totoong isang Diyos na makapangyarihan, ang mahal na Panginoong Hesus siyang daan, buhay at katotohanan. Pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, sapagat lahat tayo ay nagkasala sa harap ng mahal na Panginoon. Kaya nga ang mahal na Panginoon, nagkatawang tao siya, nahayag sa laman, upang hanapin tayo at iligtas at ipagkaloob ang kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tapat at banal ang Diyos, gaano man ang ating nagawang kasalanan, patatawarin tayo ng mahal na Panginoon. Pangatlo, kailangan nating mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo po ay napakahalaga. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, malibang ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Kailangan niyang mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2 verse 38. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yun po yung pang-4, ibibigay ng mahal na Panginoon, baptism of the Holy Spirit. Sa oras na ito, itaas ang inyong mga kamay. Tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon. Buksan niyo po ang pinto ng inyong mga puso. Sabi ng mahal na Panginoon, magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa, at kayo'y aking papagpahingahin. Maaring may problema kayo ngayon. May karamdaman kayo ngayon. Ano man ang ating pangangailangan na gisanin ang iyong paglapit sa mahal na Panginoon, narito ang makapangyarihang Diyos na tutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Sabihin niyo po, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Mahal na Panginoon, narito ako. Isang tao makasalanan, ako po'y nagsisisi sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Paglilingkuran kita. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ng aking buong sambahayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami po ay manalangin para sa lahat ng mga tumanggap ngayong araw na ito. Maging mga beloved webcast viewers sa inyong mga tahanan, sa amang panig ng buong mundo, sa amang bansa kayo naroroon ngayon, ang mahal na Panginoon naghihintay lagi na lalapit tayo sa Kanya. At ang mahal na Panginoon, handa niyang ibigay, ipagkaloob lahat ng katugunan ng ating dalangin. Tayo po ang lahat magpanalangin. Dakila, mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, pinakamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang panalangin ng aming minamahal, ginagalang malapastor, maraming salamat sa mga baguhang dinala mo ngayong araw na ito. Nawa sandaling ito ay maging simula na kanilang paglilingkod sa iyo. Iligtas mo sila kasama ka lang buong sambayanan. Mula sa araw na ito hanggang sa dakilang araw na pagbabalik, sila ay magpatuloy na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo sila, tugunin mo ang lahat ng kanilang mga panalangin. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Una, pangalawang reglamento ng kaligtasan ay naganap na po ninyo. After ng closing prayer, meron po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus.
pagpalain kayo ng dakilang Diyos at meron po mga choir members na mag-a-assist po sa inyo. Yung mga damit po ninyo, hindi po yan mababasa sapagat meron po tayong ginagamit na baptismal robe. God bless you so much po at maaari na po kayong makabalik sa inyong mga upuan. Tayo mga minamahal, patuloy na umawit sa ating mahal na Panginoon habang tayo ay naghahanda sa ating isasagawa na banal na hapunan. Lahat po ng mga narito ng mga mananampalataya ay magsimula na po tayo na tayong lahat ay magpakumbaba at magsisi sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkukulang. Lahat po ng mga narito, mga believers na sasalo sa banal na hapunan. Lahat po ng mananampalataya ng mahal na Panginoon. Mga choir members, mga musicians, mga marshal, mga beloved brethren. Tayong lahat, magkaisa po tayong lahat. Pagsisihan natin lahat ng ating mga nagawang mga pagkukulang. Sa mga lumipas na mga sandali, mga araw, mga linggong lumipas at nagdaan. Kausapin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Oh, Hallelujah, hallelujah. Oh, Savior, know my thoughts, I pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maminamahal, ang ating pong isasagawa ay pag-alaala po natin sa dakilang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon para tayo ay maligtas. Kaya meron po tayong ginugunita at inaalala na banal na hapunan, Holy Supper, na merong makapangyarihang Diyos na umibig at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Sabi po ng Bible sa Isaiah 53, talatang 5 hanggang sa 7, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya.
At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat, na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon may, nang siya'y dinalamahati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan. At gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi. Gayon may, hindi niya ibinukha ang kanyang bibig. Sinisigaw ng mga tao sa panahong ang mahal na Panginoon ay naroon. Sabi ng mga tao, ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Ang ginawa ng mahal na Panginoon ng maraming himala. Pinagpala niya ang lahat ng lumapit sa Kanya. Pinagaling sila ng mahal na Panginoon. Pinalaya sila ng mahal na Panginoon. Pero ang ginawa ng tao, pinahirapan nila. Sinaktan nila ang mahal na Panginoon. Gayon man ang lahat ng bagay na ito'y naganap. Dahil may dakilang layunin ng Diyos, ibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Tayong lahat ay manalangin habang kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon. Tayong lahat ay magsisi. Sa lahat ng mga naririto, bago tayo sasalo sa banal na hapunan, saliksikin ng bawat isa kanyang sarili. Kung siya'y nararapat o di nararapat, magpatawaran ng bawat isa sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kung meron tayong katampuhan, kasamaan ng loob, magpatawaran tayo, gaya ng pagpatawad ng mahal na Panginoon sa atin. Ay lahat ay masisi. Dakilang Diyos na makapangyarihan, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang panalangin po, ang aming minamahal ginagalang mga pastor, narito kami ngayon, sasalo sa banal na hapunan, kahabagan mo kaming lahat. Taos puso kami humihingi ng kapatawaran. Ano man ang aming mga pagkukulang namin nagawa. Pangalinisin mo kami ng banal at makapangyarihang dugo. Higit sa gawin mo kami karapat-dapat sa oras na ito. Na sumalo sa banal na hapunan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Maminamahal, ihanda natin ang ating gagamitin para sa Holy Supper. Piraso ng tinapay at katas ng ubas. Hawakan natin ang piraso ng tinapay, mga minamahal, na siyang simbolo ng banal at sagradong katawan ng mahal na Panginoon. Ito'y sinaktan, pinahirapan at binugbog. Ngunit itong katawan ng ating mahal na Panginoon na siyang ipinangtubos sa ating mga kasalanan. Nilagyan ng koronang tinik ang ulo ng mahal na Panginoon. Pumapatak ang dugo sa mukha ng mahal na Panginoon. Hinampas siya ng napakaraming mga latay sa kanyang katawan. Sinibad sa kanyang tagiliran. Ngunit lahat ng ito ay para sa bawat isang sasampalataya sa Kanya. Ang dakilang kaligtasan para sa bawat isa. Hawakan natin, mga minamahal, ang piraso ng tinapay. Sabi ng unang Korinto 11:24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin natin ang piraso ng tinapay.
hawakan natin ang katas ng ubas, mga minamahal. Ito'y sumisimbolo sa banal at sagradong dugo ng mahal na Panginoon, na malibang magkaroon at dumanak ang banal na dugo ng dakilang tagapagligtas. Siya ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan. He is a lamb offered for the forgiveness of our sins. Kaya tayo ngayon, tinatawag tayong mga totoong anak ng Diyos, mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, dahil merong Diyos na makapangyarihang nagpatawad ng ating mga kasalanan. Sabi ng unang Korinto 11:25, at gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipal sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ng katas ng ubas. Hallelujah! Hallelujah! Habang nakataas ang ating mga kamay, dumadaloy sa lugar na ito ang makapangyarihang presensya ng mahal na Panginoon. Nare-revive tayo ng presence ng ating mabait na Diyos. Pinalalakas tayo ng ating mahal na Panginoon. Upang tayo'y Hallelujah!
Praise the Lord. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa napakasaganang presensya na pinadama sa aming lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, darako na po tayo sa ating pong pangkalahatang panalangin sa lahat po ng ating mga prayer requests for our mass healing. Lahat po tayo mga minamahal ay magkaisa po, anuman ang ating mga pangangailangan sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, anumang hihilingin po natin sa pananampalataya ay pagkaloob ng mahal na Panginoon katugunan ng ating mga prayers. Praise the Lord. Tayong lahat mga minamahal, narito ngayong araw na ito, at sa inyong mga tahanan, mga beloved webcast viewers, sumampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon. Siya po ang makapangyarihang Diyos at nagbibigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ipatong natin ang ating kanang kamay bilang point of contact sa ating mga ulo, ang isang kamay kung saan naroroon ang ating karamdamang tinataglay. Kung meron tayong karamdamang cancer, cast out demons of cancer in Jesus' name. Kung meron po tayong karamdamang leukemia, may karamdamang goiter, asthma, mga minam, cast out demons of goiter, leukemia, cast out demons of pneumonia, cast out in Jesus' name. Isipin natin ang ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildes Almeda, naglehan sa ating lahat. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisa po. Rebukin natin ang karamdaman, anumang gawa ng kaaway, manampalataya tayo. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa oras na ito, mga minamahal, tayong lahat ay magsisi. Dakila, mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang panalangin po ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na pastor, muli kami narito nagpapakumbaba. Sumasamo, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami at patawarin ang bawat isa sa iyong mga anak. Pagkalumang katugunan sa aming mga karamdaman, pagalingin mo sila. Merong mabigat na mga suri, mga problema, lutasin mo po sa iyong malakapamaraanan, ang mga nangihina, palakasin mo. Pagpalain mong iyong mga anak sa material, physical, spiritual na pagpapala, patuloy mo panatilihin ang aming katapatan, panghawak ang matibay ang bawat isang sa iyong nalalapit na araw na yung pagbabalik sa lahat. Araw-araw po namin panalangin para sa buong family ng aming beloved honorable parents in the Lord, beloved Almeda children, grandchildren, children in the Lord, great-grandchildren ng aming minamahal, ginagalang mahal na pastor, sa Pangulo ng aming beloved Ate P, patuloy na kalakasan, araw-araw na pag-iingat, mahal na Panginoon. Masaganang pagpapala sa buong sambayanan ng aming beloved parents in the Lord. Lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, sa oras na ito, ipagkaloob mo, mahal na katugunan ng bawat mga panalangin sa lahat, masaganang pagpapalang espiritual, kaligtasan ng maraming kaluluwa sa uling mga panahon, handa mo kaming lahat sa iyong nalapit na pagbabalik. Sa oras na ito, buong pananampalataya, sama-sama namin pinapalaya, sinasaway namin ng lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, high blood, pneumonia, ano masamang espiritu na karamdaman, cast out, cast out, cast out, in the mighty name of Jesus. Ang tarapang mga kahinaan, ano mga karamdaman, gawa ng kaaway, cast out. Be blessed and be healed in the mighty name of Jesus. Infirmity, sickness, cast out in Jesus' name. Be blessed and be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. Tayong lahat, mga minamahal, ay sama-samang tumayo at bilang pasasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon, itaas natin ang ating makamay at 3 beses tayong sisigaw, lulundag ng hallelujah, praise the Lord. Katulad na sinasabi ng ating mahal na pastor, sa oras at panahon ng panganib, mga minamahal, ang hallelujah, praise the Lord ay very powerful. Iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Rebukin mo kung meron po tayong mga minamahal ma-encounter na aksidente, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Kung meron tayong mga minamahal ma-encounter na magtatakda sa buhay na, tangka sa buhay natin, ililigtas at puprotektahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisa po from the top of our voices. Isigaw natin ang tinig ng pagtatagumpay sa araw na ito, mga minamahal. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Let us clap our hands to our loving God, our dearest Jesus. Praise the Lord. Glory, glory to God. Mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa oras na ito, sa kalakasang ibinigay ng dakilang Diyos sa ating lahat, at sa tagumpay, mga minamahal na kanyang banal na gawain sa napakatamis na presensya na ipinadama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo, mga minamahal,
nagpapasalamat ng buong puso sa ating mahal na Panginoon at wini-welcome lahat po ng mga beloved visitors and newcomers, mga minamahal sa lahat po ng mga narito ngayong araw na ito. Sa tumanggap sa mahal na Panginoon, magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang pag-uwi ninyo, kumpletong reglamento ng kaligtasan ang inyong nakamtan at mga pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan, pinakamataas sa pagluwalhati at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Diyos po lamang. Narito po tayo sa ating mga announcement. Ating beloved brother Randy Icuban, beloved co-preacher, para po sa ating announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Kuya Mars Facton, sa pinapalang salita na ating narinig sa hapong to manimahal. At purihin po ating dakilang Diyos at manimahal. Bago tayo dumako po sa ating regular na announcement, tayo po kukuha po muna mahal ng special pledges para po sa balagawain nating pinakamahal pensos at manimahal. Praise the Lord. Dati po nga kukunin na special pledges, manimahal. Ito po yung gagamitin natin pambayad sa mga sasakyan, sa mga van po, manimahal nating arklahin patong Manila this coming October. Praise the Lord. At para po tayo manimahal ay makiisa sa Talipaw Peace Mission Anniversary. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Manimahal, ihanda po natin yung pagkakaloob para po sa walgawain nating pinamahal pensos at ito po ipapanalangin nating beloved retired SPO4 Pedrito Nadres. Praise the Lord. Hallelujah! God bless you po, beloved preacher, Randy Icuban. Hallelujah! Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Hallelujah sa ating pong pagbibigay. Hallelujah! Hallelujah! Mapagpalang Diyos, amang banal. Ang alpat ang omega. Ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Narito po ang iyong mga anak sa dako ng pagbibigay ng aming pong special pledges, special vows para po sa aming hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Para po sa hallelujah. Pledges and vows para po sa ating hallelujah. Church, hallelujah. Holy First Lord. Hallelujah. Para po sa ating pong pagpunta sa hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Maynila, mga minamahal, na uupa po tayo ng rental para po sa hallelujah, ating sasakyan, mga hallelujah, mga van, mga minamahal. Kinakailangan po sa ating mga minamahal mga kapatid na bukas palad, walang sawang nagkakaloob na sila po sumuporta sa ating pong isasagawang hallelujah. Pagpunta sa Manila itong October, mga minamahal, hallelujah, walang sapat na nakalalagyan. Ang tatamuhin po natin, magkakaloob, mga minamahal, lalo pang mapalad na magbigay kasi tumanggap. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pasaganahin mo po ang lahat ng mga kapatid na aming mga hallelujah na sila'y sumuporta. Sa ganon, hallelujah, yung mga kapatiran natin walang maibigay na pambayad. Tayo po magpupuno, mga minamahal, upang lahat tayo na mga kapatiran makadako doon at tayo hallelujah, dumating doon po sa hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya naman, hallelujah, iniibig ng Diyos
ang nagbibigay ng masaya. Giving is receiving. Lalo pa mapalad ang magbigay kaysa tumanggap sa pangunang panalangin ng ating minamahal. Ginagalan ng Pastor Stan Almeida in the mighty name of the Lord Jesus. Amen. The blessings of God are over me, and I know where I go, goodness and mercy follow with every moment that goes by. I will recognize I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. All my need is provided and more. Walking in the favor of the Lord, I am blessed, I am blessed. With my mouth I confess, the heavens are open over me. I am blessed. Every day I will say the blessings of God are over me. I know where I go, goodness and mercy follow with every moment I goes by. I will recognize I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. All my need is provided and more, and I'm walking in the favor of the Lord. I am blessed, I am blessed. With my mouth I confess, the heavens are open over me. I am blessed in the city, blessed in the field. I stand on His promises, each day I'll live. Blessed in the sunshine, blessed in the rain. In every season through faith I can say, I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. All I need is provided and more, and I'm walking in the favor of the Lord. I am blessed, I am blessed. With my mouth I confess, the heavens are open over me. The heavens are open over me. The heavens are open over me. I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinamahal pa Jesus. God bless you po, manimahal, sa inyong pinagkaloob para po sa balgawain ating pinamahal pa Jesus at pagpalaay po tayo lahat nating dakilang Diyos na higit pa po sa ating nasahan. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At manimahal, ang date po ng 25th Talipaw Peace Mission Anniversary ay ito po sa darating na October 5. Amen. At manimahal, ito po yung gaganapin sa dawak po ng Marikina Sports Complex. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Inuulit manimahal, October 5 po manimahal ating Talipaw Peace Mission Anniversary. Ito po yung gaganapin sa dawak po ng Marikina Sports Complex. Praise the Lord. At manimahal, doon po sa ating mga beloved youth and singles choir, adult choir and finance choir, ay kinakailangan po natin mag-fasting manimahal para po sa darating na Talipaw Peace Mission Anniversary. Praise the Lord. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At manimahal, yun pong ating nalikom ng pamasahe manimahal patungo Dako, Manila
Ito po yung nagkakahalaga po ng 12,188. 12,188. Praise the Lord. So medyo malaki-laki pa po ang ating iipunin. Praise the Lord. At malapit na po, manimahal, na gaganapin yung ating Talipaw Peace Mission. Ilang linggo na lang, manimahal. Kaya tayo po magkaisang makibahagi, manimahal, magtulong-tulong para po sa balgawain nating dakilang Diyos, manimahal, sapagkat lahat ng iyong ginagawa, ito po hindi nasasayang, lahat ng ibinibigay, manimahal, ito po nakikita nating dakilang Diyos, at ito, manimahal, ay papalitan nating dakilang Diyos ng siksik-liglig na umaapaw. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Ito po 12,188, parang isa't kalahating ban pa lang, hindi pa po umabot ng 2 ban. Amen? Kaya manimahal, tayo po magbigay na may katapatan sa ating dakilang Diyos upang mapunuan natin, manimahal, yung pangangailangan ng balagawain nating pinakamahal pa Jesus. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At manimahal, sa darating na Wednesday ay patuloy po ating balagawain sa lugar na ito. Tayo po magsisimula po ng alas 3 ng hapon at matatapos po tayo ng alas 7 ng gabi. Ganon din, manimahal, sa darating na Friday ay patuloy po, manimahal, ating pananambahan sa lugar na ito. Tapi magsisimula po ng alas 7 ng gabi at matatapos pa tayo ng alas 2 ng madaling araw ng Sabado. At ganoon din, manimahal, sa darating na linggo ay patuloy po ating balagawain sa lugar na ito. Tapi magsisimula po ng alas 9 ng umaga at matatapos pa tayo ng alas 2 ng hapon. Praise the Lord. Kaya manimahal, tapi sumobra ng oras ngayon sapagkat ay ating pong isinagawa ang ating Holy Supper sa araw na ngayon. Praise the Lord. Lahat ay magsabi, praise the Lord. At doon manimahal sa ating mga kapatiran na tatawid dyan sa may highway, ay manimahal, tapi mag-ingat sa ating pagtawid. Bago tayo tumawid, manimahal, ay hintayin po natin mga senyas na ating marshal sapagkat yung mga sasakyan dyan ay mabibilis, manimahal. Kaya doble ingat po tayo. Manimahal, hintayin po natin yung mga senyas na ating beloved marshal bago tayo tumawid. Praise the Lord. Ganun din sa ating mga minamahal na magdadrive pauwi sa kanya-kanyang tahanan, mag-ingat po tayo na mahal sa ating pagmamaneho. Praise the Lord. At tama rin mayroon tayong TV program sa PTV Channel 4, ito po yung araw ng Sabado, ay magsisimula po ng alas 11 ng gabi at matatapos po ng alas 12:30 ng hating gabi. At mayroon tayong Lehans Counseling, Water Baptism after po nating pananambahan. Praise the Lord. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At manimahal, kung wala pong ibang idaragdag announcement, tayo sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating pinakamahal pensos na sa hapong tumimahal tayo lubos na pinagpala nating dakilang Diyos. Praise the Lord. At narito po ang manalangin sa ating closing prayer, ating beloved retired Colonel Ricardo Capalad. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, papagpalang Ama sa langit, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa una't panalangin namin, Malapastol Banglista, Wildy Estrada Ramadan. Narito po kami, Malapanan. Taos pusong nagpapasalamat sa iyo sa matagumpay na Sunday service at Holy Supper. Hallelujah. Maraming salamat po, Malapanginoon, sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain. Mula po sa pag-MC, sa pag-awit ng joyful at solemn songs. Sa mga kapatid namin naghayag ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Sa patuloy na pag-aalay ng mga awitin ng aming beloved choirs. Hallelujah. Mula po sa children's choirs, hallelujah, adults choir, hallelujah, sa pangalan sa youth and singles choir, at ang aming Jesus Finest Generation choir, hallelujah. Maraming salamat po, Malapanginoon, na sa tuwi-tuwi na ay nasa aming kang kalagitnaan at pinapadama mo ang iyong banal na presensya, hallelujah. Malapanginoon, taos puso po kami nagpapasalamat sa iyo. Sa ebanghelyo ng kaligtasan namin natutunan sa hapong ito. Sa pangalan ng Jesus na napakatagumpay ng gawain nito. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, kung paano mo kami dinako sa lugar na ito. Hallelujah. Taglay ng pag-iingat, pag-ibig. Hallelujah. Malapangin pag-ingat. Ayusin mo lahat ng aming pag-uwi. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, makarating kami ng maayos sa kanya-kanyang mga tahanan. Sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po at nidakilang Diyos. God bless you po, manimahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Tayo magkamayan. Yes, I love you with the love of the Lord.